Oras natin sa buong Pilipinas, 5 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. ACS Balita. Good morning, Metro and Mega Manila. Sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pinoy saan mang panig ng mundo. ACS Balita. Arto na ang ulo ng ating mga ACS Balita. Pag-ibig Fund pinalawig ang super sale ng acquired assets. ACS Balita. Benepisyaryo ng programang 20 pesos kada kilong bigas pinalawak pa sa lower middle income na pamilya simula sa 2026. ACS Balita. Budget insertions ng mga miyembro ng gabinete tinawag ng Malacanang na hearsay. Senator Lacson pumalag. ACS Balita. PBBM may panawagan sa publiko ngayong Pasko, mahihirap at biktima ng kalamidad, huwag kalimutang tulungan. ACS Balita. Nalawang si Q tinodas ng kapwa si Q sa Quezon City dahil sa umano'y pambubuli. Suspect arestado. ACS Balita. At amusement ride sa Pangasinan, nagkaaberya, sugatan, umakyat na sa 12. Nako po. ACS Balita. Yan ang ating headlines ngayong araw ng Biyernes. Ito, totoo na ito. Yun. It's Friday. 26 na sa buwan ng Disyembre taong 2025. Kami ang inyong tagapaglingkod sa pagbabalita. Tina Nolasco. Ako naman, si Edniel Parrosa. ACS Balita. ACS Good News. Buhay namanuhan natin ang mga balita sa mabuting balita. Good news! Pinalawig ho ng Pag-ibig Fund ang acquired assets super sale nito hanggang sa katapusan ng buwan. Hanggang December 31 na magbibigay ho ng sa mga gustong magkaroon ng sariling bahay ng mas mahabang oras para makabili ng mga foreclosed ng ari-arian sa discounted na presyo. Bukod pa ito sa ipatutupad na bagong patakaran ng Pag-ibig Fund upang mapababa raw ang gastos at gawing mas madali para sa maraming buyers na gusto mag-participate sa kanilang super sale. Ayon sa Pag-ibig Fund, nananatiling malakas ang interes ng publiko sa mga acquired assets simula ng magsimula ang super sale noong August 25 na mahigit sa 44,000 bidders habang higit sa 18,000 naman ang naitalang nanalong bids. Sinabi ng housing agency na 5,000 pang ari-arian ang kanilang ilalathala para ipasubasta hanggang sa natitirang bahagi ng taong ito. Sa ilalim ng mga na-update na patakaran, binawasan ng Pag-ibig Fund ang kinakailangan down payment para sa cash at short-term installment purchases sa 3% ng net selling price mula sa dating 5%. ACS Good News. Isa pang good news, makabibili na ng 20 pesos kada kilo ng bigas ang mga nasa lower middle income na pamilyang Pilipino simula sa Enero ng susunod na taon. Bahagi ito ng hakbang ng administrasyon upang mas mapalawak at mas marami ang maabot ng benteng bigas meron na program ng pamahalaan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., inaasahang abot sa
15 milyong kabahayan ang maaabot ng programa sa 2026 sa tulong ng local government units. Target ng ahensya na kada linggo ay magkaroon ng schedule para makabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas ang mga nasa lower middle income class. Mula Enero hanggang Pebrero, aarangkada ang programa sa nasa 8 probinsya kabilang ang Pangasinan. Kasalukuyan nang ipinatutupad ang BBM na Rice Program sa 82 probinsya sa buong bansa kung saan nasa 2 milyong kabahayan na ang nagbenepisyo. Hindi kasama si Ate Tina dyan, no? Sa lower middle income class. Ikaw din. Pero at least may mga ganitong good news. Ayan. Akala nyo, pag Pasko lang may mabuting balita. Ito'y tawag nito, partner, kahit gaano kalawak yung yung pagpapapogi mo sa mga ganitong program, kung hindi nararamdaman ng Taong bayan. at saka nung dapat talaga makaramdam, Oo. walay rin yan. Walay Lalo rin. ng mga Oo. nagbabayad ng buwis. Ayun, sabi nga nila, sila na naman. Oo, Siyempre, paano kami? hindi naman natin sa tinatanggalan ng tulong yung mga kababayan nating pinakanangangailangan. Pero syempre nagtatanong din yung mga taxpayer. Paano naman kami? Diba, kailan kami makararamdam ng tulong wala doon sa ibinabayad din naming buwis? Oo, Diba? sila namang ba ang laging may ayuda? Lagi Ayun, natin naririnig yan eh. At least kahit paano umaakit-akyat. Diba, hanggang sa kung nasaan mang status ngayon si Ray Taladro. Ay. Malapit na, no? Konti na lang. ACS Balita. 6:12 ng umaga, dito pa rin sa ACS Balita. Itinanggi ng Malacanang ang aligasyong sangkot ng ilang cabinet secretaries sa kontrobersyal na 2025 infrastructure budget insertions. Giit ni Palace Press Office Undersecretary Claire Castro, ang mga ito ay puro hearsay lamang at walang probative value. Reaksyon niya ng Malacanang matapos sabihin ni Batangas Representative Leandro Libiste na may mga opisyal sa Executive Department ang nasa listahan ng dokumento ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral na hawak na raw ngayon ng kongresista. Ayon kay Castro, tanging mga dokumentong mapatutunayan ng Department of Public Works and Highways mismo ang papansinin ng Malacanang. Sa ngayon, nanindigan ng palasyo na maghihintay ito ng opisyal at beripikadong dokumento bago tumagon sa mga parehong paratang. ACS Balita. Kaugnay ng balitang yan, dismayado si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa naging reaksyon ng Malacanang na hearsay o chismis lang ang alegasyong mayroong budget insertion ang ilang miyembro ng gabinete. Sa mensahe ng senador sa The Situation Report, binatikos nito ang nasabing pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro at sinabing nakasisira ng Pasko at maaaring masabi bilang cover-up. Kaugnay ang reaksyon ng Malacanang sa pahayag ni Batangas Representative Leandro Leviste na may mga opisyal na umano'y may kinalaman sa insertion sa infrastructure project ng Department of Public Works and Highways. Batay sa dokumentong nakuha niya kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon sa senador, sa halip na agad ibasura ang mga aligasyon, mas mainam kung magsagawa ng tunay na investigasyon gamit ang lahat ng mapapatunayang ebidensya tulad ng mga testimonya sa Senado, opisyal na dokumento sa budget books at iba pang record na maaaring magpatunay sa partisipasyon ng ilang opisyal sa anomalya. Dagdag pa nito, mahalaga ring alamin ang web accounts o web of accounts na iniimbestigahan ng Anti-Money Laundering Council upang masundan ang daloy ng pondo. ACS Balita. Nakakasira ng Pasko, partner. Yan ang mensahe ni Senator Ping Lacson sa The Situation Report. Disappointed? Yung una, medyo binakapan niya yung sinabi ng Malacanang na magkakaroon ng at least re-enacted budget doon sa unang bahagi ng 2026. Mas okay na raw yun kesa rushed. Pinadali. Pinaspasan at hindi naral lang mabuti. Kaya lang, pinalagan niya naman yung statement ng Palace Press Officer. Na hearsay. Na hearsay daw yung budget insertion. Nakita doon sa, naka-livestream ang bahay kami. At may Diba? dokumento. At saka may mga, ayun nga, yung inaalmahan ngayon ng ating mga kababayan na may mga bagong items na malaport na naman
ang pinalobo. Kagaya nung dapat sana accessible na dapat sa mga ospital o sa PhilHealth, yung MyFit. Ma-AFIF. Oo, yung para sana sa ating mga kababayan na indigent. Kailangan mo pa talaga manlimos sa mga politiko. Dapat nga maipaliwanag yan. Bakit lumobo bigla sa BICAM? Oo, tsaka hindi lang yan. Kahit yung kina-question ngayon na farm-to-market roads na naman ng DA, isa yan doon sa mga dapat silipin dito ho sa pagbusisi pa ng ating mga inihalal sa tungkulin. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Mayroon na ba? Mayroon na? Mayroon tayong word of the day para sa ating Pasko Panalo promo. Dahil dyan ngayon sa may Barangay 904 sa may Santa Ana, Maynila. Parang malapit ito sa ano malapit ito sa ano, partner? Sa Mandaluyong City. Anong ating ano? Word of the day. Word of the day, Will. Pag naabot Cover na up. dyan, Cover up. si Sherwin Alparo at kayo nakikinig ng DZRH. Sabihin nyo lang itong magic word na babanggitin namin ngayon sa ere at yak kayo ho ang mabibigyan ng pang-ano na to, partner. Medianoche na ito. No? Oo, yan na. Medianoche na ito. Eto na nga. Ang ating word of the day ay Okay. hearsay. Yun. Hearsay. Hearsay. Okay, Ulitin sige. natin ating word of the day ngayong December 26 dito sa 2x2 ay ang salitang Hearsay. Ayun, natabayanan nyo si Yan. Sherwin Alfaro dyan ho sa Barangay 904, Santa Ana, Maynila. ACS Balita. 6:17. Walang balitang makakalampas saan magsulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Alas 6:19 sa tindahan ni Aling Nelia sa pagpapatuloy ng ating mga ACS Balita. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga mamamayang Pilipino nagpasalamat sa mga biyayang natatanggap ngayong taon at huwag kalimutang tulungan maging yung mga may hirap at syempre yung mga biktima ng kalamidad. Sa kanyang Christmas message, sinabi ng Presidente na sa kabila ng mga pagsubok na hinaharap ng bansa, matagumpay naman itong nalampasan ng sambayan ng Pinoy. Binigyan din pa nga ni PBBM ang kahalagahan ng pasasalamat, pagkakaisa at pag-asa bilang gabay ng bansa sa pagharap sa mga hamon maging sa susunod na taon. Sa pagdiriwang ng holiday season, hangad ng Marcos Jr. na ang bawat Pilipino ay mapaligiran ng pamilya, mga kaibigan at pagkalooban ng mabuting kalusugan at masaganang kabuhayan sa mga darating na panahon. ACS Balita. Matagumpay na nahatira ng Noche Buena package at iba pang mga kinakailangang supply ang mga tropang nakaistasyon sa West Philippine Sea. Pinangunahan ni AFP's Western Command Commander Alfonso Torres Jr. ang matagumpay na sustainment mission kung saan nagkaroon din ng medical services para sa mga sundalo. Kabilang sa mga nakatira ng supply ang mga nakadeploy sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Panata Island, Rizal Reef Station, Cota Island, Parola, Lawak, Likas at Patag Island. Ayon kay Torres, bahagi ito ng kanilang moral and welfare efforts bilang pagkilala sa sakripisyo at patuloy na pagbabantay ng mga tropa sa soberanya ng bansa. Sarap po, may butil fight sa BRP Sierra Madre. Deserve. Oo, deserve ng ating mga deserve. sundalo. Tsaka may lechon, no? Batay doon sa mga videos na pinakalat ng Armed Forces of the Philippines. May lechon, partner. Crispy pa kaya yung lechon pagdating doon sa Ayungin Shoal? Doon kaya yun ni Lechon? Ano kaya? Doon ginulong sa habang yung bangka na, buti hindi sila binangga ng ano. Hindi na naman binangga ng Chinese. Sana crispy pa, no? Dahil, saan kaya nga niluto? Curious din, no? Partner, di ba ang meron may nakita ko doon sa mga video. Maliban sa lechon, mayroon silang
Seek and Joy. Wow, may Siken Joy. May Seek and Joy. Hindi ko mabanggit yung tamang Kay Diwata pag-pronounce ba eh. yan? Oo, may Seek and Seek Joy and- eh. Oo. Oo. Wala bang Shawking? Wala bang Shawking diyan? Wala bang Joby? Ayun oo. Kita nyo sa RH News TV oh. Pero deserve yan ng ating mga nandyan na nakadeploy ng Oo. mga tauhan sa West Philippines Sea dahil ang layo na nila sa pamilya, puro dagat lang ang nakikita nila. Oo, kaya Diba? binabanggit namin yung pagkain kasi syempre hindi naman ina-announce for operational matters kung paano yung biyahe papunta diyan. 'Di ba sa BRP Sierra Madre at iba pang mga Filipino occupied islands sa Kalayaan Island Group. Kaya isipin mo na lang kung saan kaya niluto yan. Paano kaya i-deliver yung mga yan. Oo. Lalo na itong barko, ano to, yung 57. Yung Sierra Lumang-luma Madre. talaga, oo. Lumang-luma na at parang makakapagluto ba sa loob niya kung diyan lulutuin o Ay, yung baka maunang nag-deliver? masunog daw yung yung bakal ng barko eh. Kayo talaga. Pero ang daming sakaya. Talagang doon sila nagtipon-tipon nag-celebrate. ng Tsaka mga malayo sa children. pamilya, 'di ba? Talagang deserve na mahatiran ng Noche Buena item. Saludo sa mga sundalo natin dyan sa West Philippine Sea. ACS Balita. Pinaunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang taunang Christmas Day gift giving ng kanilang pamilya. Aba, sa kanilang ancestral home sa Bangkal, Davao City. Mismong si BP Sarang nanguna sa isinagawang pahalipay sa Taal kung saan mahigit sa 40,000 mga residente ang nakisa at nakatanggap ng food packs, gift certificates at cash. Nasa 2,000 pulis naman ang idineploy ng Davao City PNP sa kasagsagan ng aktibidad upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng lahat. ACS Balita. Samantala, natanggap na ng pamilya ng mga overseas Filipino workers ang mga balikbayan boxes na matagal nang natenga sa mga warehouse matapos abandonahin ng mga irresponsableng freight forwarder. Inihatid mismo ng mga tauhan na kinuha ng Bureau of Customs ang mga balikbayan box alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa BOC, nasa 15 containers ng mga abandonado ng balikbayan boxes ang nailabas at kasalukuyang idinideliver sa mga pamilya ng OFW sa iba't ibang dako ng bansa. Nakatakda namang i-release ng ahensya ang 21 containers hanggang sa susunod na linggo. Muli naman na pinaalalahanan ng BOC ang mga OFW na maging mapanuri at matalino sa pagpili ng mga courier na kanilang pagpapadalhan ng mga balikbayan box para sa kanilang pamilya. ACS Balita. Dalawang security guard na umano'y bully ang tinodos ng kanilang kapwa CQ sa Quezon City. Dead on the spot ang mga biktimang kinilalang sina Renato Mbalyo at Mark Jam Donato. Nakapwa CQ sa isang car dealership store sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kaagad namang natiklong suspect na kapwa nila CQ, si Charen Cabo Verde, na inamin din ng kanyang ginawang krimen. Sabi ni Police Colonel Randy Glenn Silvio, Direktor ng QCPD, napiko ng suspect na si Cabo Verde dahil palagi raw siyang binubuli. At tinuutusan ng dalawang biktima kahit hindi na oras ng trabaho. Kaya pinagplanuhan kung paano papatayin. Inalamagan natin through CCTV at doon sa katabi ni Starbucks may nakakuha ng napicturean po siya at trinace natin yung taxi agad. Ang tinig ng QCPD Director sa ating panayam yan kahapon, partner dyan sa Cap Karingal. Makita mo yung videos, no? Sa yung CCTV footages, mga bossing sa RHTV. Natutulog Binaril talaga habang natutulog. Oo, ang nangyari nung mismong bago yung mismong incidente, partner, nagkaroon pa pala ng suntukan. Oo. Umabot doon yung again yung umano'y pambubuli. Ayan sa CCTV footage na nakuha ho natin. Na background check ba itong suspect? Nasanay ba siya talaga? May history ba siya na may kaso ba siya before? Dahil mukhang sanay siyang pumatay eh. Oo, kasi pikunan lang. Ano nga natin pumatay doon, siya i-freeze nga natin doon mga bossing doon sa yan.
Natatanong yan partner natin doon kahapon kay Director Silvio, Oo. Colonel Silvio. Wala naman daw, batay doon sa kanilang background check. Although syempre, security guard siya. Oo nga, Yung, may mga NBI record yan. Cleared yan yung, dapat. yung yung gamit niya ay mukhang yun yung kanyang issued firearm. Pero yung kung mayroon siyang history ba ng dating krimen o kinasangkot ang gulo, wala naman. Wala daw. Oo, sa bagay. Di yan magiging security guard kung may background yan na gano'n. Tulog yung dalawa dun sa parang cubicle yan o upuan, 'di ba? Sopa. Ng kanila mismong store branch. Ibig sabihin... Nilakita nung suspect. Oo. Tinanong pa ng suspect yung isang sales agent doon Oo. kung nasaan yung dalawa. Ay wala naman ding idea yung isa kung anong Anong gagawin. oras nga ito nangyari? Mga hapon yan ng December 24. Hapon ng December 24. Nag-inuman So, sila noong... May party, mukhang may event nung araw din na yon. Nakatulog dyan. Dyan na natulog. Oo. Tapos mukhang gabi na nai-report. Bisperas ng gabi, di ba? 24th ng gabi, nai-report sa QCPD. Although, syempre, kahit delayed yung pag-report sa police, ang maganda, doon na sa next video naman, makikita doon sa yung isang video sa RHTV, na yung isa, yung susunod dyan na video, nakita yung suspect, kaya na sumakay ng taxi. Oo. Nakuha yung dashcam video rin nung taxi na yan. driver. At natunton. Kita-kita kasi sa dashcam video, dinig din kung saan siya nagpahatid. Kaya doon siya natuntun Sa kabalisa lugar. no? Oo. Na ano ko nga, Pero kung napanood ko. mapapansin mo yan, yung video na yan, kasi blurred lang ho yan, de-describe na lang namin, pati doon sa mga nasa radyo. Yung una partner, pag sakay niya ng taxi, alam mo, parang wala pang parang wala lang sa kanya. Wala lang sa kanya. Ganun ang dating nung at least impression sa pulis Pero habang Kinakausap ng driver. habang nag-uusap sila ng driver, nakikita mo unti-unti siyang parang nababalisa. Oo. Saka yung sabi niya pa nga iba namatay daw ang tatay niya. May kwentuhan pa may silang kwentuhan ganun. silang ganun. Oo. Buti na lang at mabilis umaksyon ang ating otoridad at nahuli agad, hindi At nakatakas saka na mabuti doon sa na, malayo. una-una sa lahat, nakita agad itong taxi driver na yan. Yung Na taxi nakatulong. Na nakatulong doon sa... Ayun yung example na tayo hong citizen makatutulong, maka-address ng iba't iba hong mga krimen at situation. Basta't maayos lang din yung authorities natin. Ang initial info is umuko siya Pero hindi natuntun kasi siya doon sa bahay. Sa bahay niya sa Inamin niya rin Tondo? naman. Oo. Tama, sa Tondo, ano? Tondo area sa Maynila. Inamin niya rin naman yung ginawa. Pero yung allegation niya na pambubuli. Bata Pero pa hindi pa rin. 24. Hindi pa rin dapat yun katwiran. Correct, Napapatay ka dahil doon. Parang sabi nga ng sa kwentuhan, parang bumaril na lang ng kung ano lang. Oo no? At binalikan pa yung video, di ba? Bumalik. Parang chinecheck kung buhay pa. Oo. Matindi. CS Balita. Samantala, 12 katao ang nasugatan matapos sa aksidenteng malagot ang swing ride sa loob ng isang amusement park sa San Jacinto, Pangasinan. Lumitaw sa investigasyon ng Police Regional Office 1 na ang swing ride ay may sakay na 30 katao nang biglang malagot ang aparato noong masira ang welding. Nabatid na kasalukuyang umiikot ang swing ride nang biglang malagot nga habang nasa gitna na ikinasugat ng 12 biktima na agad isinugod sa ospital. Dahil sa insidente, pansamantalang sinuspende ang operasyon ng nasabing amusement ride o fair habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mag-iingat tayo dahil meron pa marami sa social media mga perya. Nagkalat, yan nga partner, nagkalat ang peryahan. Kapag, lalo na kapag yung holiday season, alam naman natin, iba nating kababayan diyan na naman buwabawi Enjoy, Enjoy, diba? lalo na yung mga outside the metro. Ay ingatan pa rin sapagkat may mga ganito pala incidente partner. Pero gusto mo lang magsaya, yung pa-injury ang natamu. Buti na lang at walang namatay. kung dito lang sana ho kayo sa Star City Safe, makakapalo ang bakal. Tsaka very very enjoy ito. Maraming pagpipilian ating mga kababayang attraction. Mamaya silipin natin kung mayroon nang nanalo sa ating Pasko Panalo promo. Ulitin lamang natin ang ating word of the day, ang salitang hearsay. Abangan natin si RH6 Sherwin Alfaro, 6:31 ng umaga. Humahataw, humahagupit,
lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hi! Good morning! Kala nyo kung sino na? Wala pa sila. Umahabol pa. Humahabol. Umahabol ang ating mga idol. Aino Anthony Taberna at Jerry Baha. Kami pa rin ho ang inyong kasama ngayong araw ng Friday. Ito sa Tos por Dos sa DZRH. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Porrosa. Kamusta ho ang holiday season so far, partner? Oo, nainit nyo na ba ang inyong spaghetti? Yung mga carbonara, partner? Oo. Oo. Parang alam mo, mas sumasarap ang mga pasta kapag iniinit. Oo, saka yung ibang mga ulam. Yung mga Bakit ibang mga ganun, ulam. no? Tsaka pag nakikita mong paubos na siya Oo, parang at marami kayo sa bahay. parang kulang pa. Nagiging kulang, tapos nagagalit ka pagka, bakit di nyo ako tiniran? Samantalang kapag medyo tabi-tabi sila ng mga ulam na iba at Oo. bagong kana, Nakakasawa, no? parang hindi mo pa kinakain parang Busog ka umay na. ka na. Oo. Didiretso ka na dessert. Ganun ba? Buti pa ho kayo, may problemang ganyan, sabi ho ng mga kababayan. Kami, halagang 500 lang ang aming nasa hapon. Walang maubos agad. Oo. Oo. Kamusta ho ang mga taga-trade department? Dahil ang mga netizen partner may May hamon. May hamon. Hindi hamon, hamon. Ipakita raw, show your Noche Buena. Yes, meron na ba nagpakita? Titingnan nga natin, baka may kumasa. May Tingnan hashtag natin. sila, di ba? May hashtag ata na ginamit Parang Noche Buena. DTI Noche Buena. Oo. Tignan natin nga kung meron. Maya, babalikan ho natin yan sapagkat DZRH ho ay tuloy-tuloy pa rin sa pamigay ng Christmas packages kahit tapos na ang pinaka-petsa ng Pasko. Sa atin hong Pasko Panalo Promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo. Kasama ang Pride Detergent. Andyan sa Santa Ana, Maynila, si RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin, kumusta dyan? Good morning. Yes, so magandang umaga, Edniel, at magandang umaga sa mga nandiyan sa tindahan ni Aling Nelia. Yun. Dahil tindahan itong ating nahuli ngayong umaga na nakatutok sa DZRH at ang ating winner ngayong umaga. Nanay, magandang umaga. Hello po, good morning. Pangalan niyo po? Tess po, Tess Lucena. Si Nanay Tess sa Sena na Batang si Mirara diyan sa Antique. Nandito ngayon sa kanyang tindahan sa Punta Santa Ana. Matagal na kayo nakikinig sa DZRH? Yes po, simula pa po elementary. Ko, Uy, grabe yun. Tao nun. Mga panahon pa ko ni Tia Deli, nakikinig po kami. Panahon pa ni Jadeli. First year high school si Sherwin. At ngayon po, sino pa rin yung announcer ngayon sa DZRH? Deo Macalma. Sila at siyempre paborito mo rin dapat sila Edel Parosa at si Tina Nolasco. Yan ang mga batang DZRH. Pero nung panahon na si Chadeli announcer na, kayong dalawa, anong ginagawa niyo sa buhay? Ako noon elementary din ako Hangin noon. pa. Mga hangin pa kayo. Oo. Ayoko baka magsabi ng elementary. timeline Ayoko magsabi ng timeline. Mga ganun. Mga hangin pa kayo. Mga plano pa lang. Ako, inabutan ko naman si Chadeli. Diwa pa lang ako yan. Ako, batang Chadeli din ako noon dahil kapag hapon, yan si Chadeli ang magtatanong palagi sa akin, anong gusto kong merienda. Ayun. Tapos, hindi niya ako pagmimeriendahin kapag hindi ko siya isinayaw ng rumba, Ay. salsa. Tinuturoan niya ako ng mga sayo na ganun. Just sa New Center, habang nagmamadali kami sa deadline ng alas 4 na headlines ng Newscast. mga balita pag 4 p.m. Ay, ngayon. Dahil paborito mo, si Deo Macalma, si Chadeli, ito meron kang 1,000 pesos. Yan. At pag nakuha mo pa yung ating word of the day, Mami, magkakaroon ka ng DZRH mini component.
Word of the day, Hershey! Yan. Congratulations, tama yung word of the day. Dahil dyan meron ka Diesel H mini component. Yehey! Meron ka pang Diesel H t-shirt. At ang pinakasiksik, liglig, umaapaw, ang Diesel H Medianoche. Tapos ang Noche Buena, Medianoche Basket. At ang pinakamalaki, pinakamapula, pinakamabango, pinakabago, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom, detergent powder with stain-away formula, 2 kilo yan. Kaya naman, magiging Koreana ka na, hindi ka na batang si Merara. Thank you, DCRH! Thank you! Congrats po. Saan sa Pilipinas, DCRH! Ayan, Yun. ako, may naglakas pa ng radyo dito sa kabila. Mukhang Mukhang mapapalaban. Okay naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Lagi tumutok sa Diesel H. Baka kayo nasa dating inner sa Diesel H Pasko Panalo promo. Kasama pa rin syempre ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Battle Faro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Sherwin Alfaro at congratulations kay Aling Tess at tindahan ni Aling Tess dyan sa Santa Ana, Maynila. Yehey! Ito pa rin ho ang DZRH 2x2. Kasama niyo pa rin ho ang inyong mga lingkod. Tina Nolasco. Edniel Porrosa. 45 ng umaga. 9. Buhol-buhol ang traffic, kinat ka pa ng jeep, minura pa ng driver, at ulo'y uminis. Kumukulo na ang dugo. Pwede na bang magalit, ha? Pwede na magalit? Tapos na ang Tapos ang Pasko. Pasko. Oo, pwede na ang Pasko eh. Relax lang ho sa mga motorista sapagkat nagulat din tayo partner actually. Akala natin dahil holiday season pa rin naman. Kahit hindi na, actually hindi na holiday no. Don Umuwi Pobre. na. Umuwi lang Hindi yung na iba. holiday ngayon. Oo. Wala lang mga tao halos dahil nauwi nga nalabas ng Metro Manila. Pero kanina, ngayon, December 26, Oh. wala pang alas 6 ng umaga, ramdam na partner na unti-unting nagsisikip yung taloy ng traffic dito ho sa kahabaan ng EDSA, particular sa may southern portion. Oh, dahil din yan sa epekto ng rehabilitation. Ano? Correct. At saka, nung una kasi, 24th, 25th of December, ano yan bukod sa holiday, talagang literal din na holiday. Oh. Na yung 24-25. Walang mga pumapasok sa trabaho. Sa bahay. Palibasa siguro ngayon, yung mga kagaya natin, tsaka iba pang nag-oopisina o kung ano man, meron ng paggagalaw sa kalsada. Oo. Kaya naglabasan na ulit yung mga motorista. Kaya sumikip na ang daloy ng traffic. Oo, pagdating mo kasi partner dito sa may, for example, kung pa-southbound ka, Oh. pagaling mo sa may EDSA Mandaluyong hanggang sa EDSA Makati. Kanina dyan sa ba may- yan? Kanina? Oo. Kanina lang. Orange area. Diyan kasi yung start na EDSA Rehab Oo. 2 lane ang kinakain dyan ng DPWH repair. So, yung bus, lalabas sila from Carousel. Hahalo sa private. Kaya masikip. Doon naman sa kanang bahagi, leftmost side to Sa leftmost side, 2 lane na kinakain nila. Sa kanan, mayroong partner bike lane. Yung bike lane may concrete na nakatayo. Oh. Hindi sila shared lane. Oh. Hindi shared lane, kagaya dito sa may San Juan area ng EDSA na shared lane yung bike at yung 4 wheels. Doon, mayroong concrete na nakatayo. Ang nangyayari, ang natitira sa private motorist na 4 wheels, kapiraso, 2 linya na lang ata yun. Kaya pag lumabas yung bus sa EDSA Carousel, ayun na. Oo, masikip na. Masikip na. Wala Lalo, EDSA Makati. maaga kang umalis, masikip na ang daloy ng trapiko. Lalo ngayong 6 a.m. Siguro. Oo. Although rush moving hour. naman, moving Oo. dahil nga, ayun nga, binabagit natin, wala namang mga sasakyan. Oo, maganda sana kung meron tayong footage no, na nakikita yung request nga sa MMDA. Ayan. No? At saka Lagi yan pag- nababanggit ni Katon Ying Oo, pagdating mo sa Pasay area naman, partner. So Makati, pagdating sa Pasay, iba naman ang problema. Ano? Maliban sa Makati kasi merong concrete yung bike lane Mhm. Pagdating sa Pasay, ang problema naman, yung mga PUVs, mga pampublikong sakyan, iba't ibang klase. Nagda-drop off. Na nagsasakay, nagpipick up, nagbababa na pasahero dahil nga may pasok na sa trabaho ulit. December 26 na. Yung mga hindi nagbakasyon, yung mga balagoong, mga natalo talo sa bunutan kung magbabakasyon ngayong December, ayun na, kaya mas lalong masikip. Mamaya balikan natin sitwasyon sa ating mga lansangan. Pero mula Makati at Pasay, magtungo tayo sa lungsod ng Maynila.
Iba naman partner ang problema dyan. Nako eto mukhang ginagaya yun sa Tagig. Pinag-uusapan namin off-air eh. Oo. Nakita niyo ba yung nag-viral na video? Oo. Mga residente dyan sa Hagonoy, nagpaputok ng whistle bomb sa kalsada. Oo. Dito naman, may parang may related atang problema dyan sa Tondo, partner. Oo, ito daw nagrereklamo ang mga residente dyan sa Tondo, Maynila dahil sa walang tigil Ayun. na pagpapaputok ng firecrackers netong mga Naku, residente. kaya ganyan naman nung magpasaway. Oo, ang detalye niya ni hatid ni Arch29 Boy Gonzales. Boy G. Edniel, nagrereklamo ang ilang residente sa Tondo, Manila dahil sa umano'y walang tigil na pagpaputok ng mga firecrackers yung malalakas, partikular ng Piccolo sa loob ng mga residential area. Ayon kay Michael Decano, isang residente na kagagaling lamang sa karamdaman mula pa noong December 23 hanggang sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang pagpaputok ng sa Dagupan, Corner Perfecto Street, lalo na sa Endaya Street at Deodato Street, sakop ng barangay 53. Sinabi ng residente na labis na naapektuhan ang mga senior citizen, mga lolo't lola, mga may sakit at maging ang mga alagang hayop dahil sa malalakas na paputok na nagdudulot ng matinding stress at pangamba. Hiniling ng mga residente sa barangay na magsagawa ng agarang aksyon kabilang ang pagsaway at pag-aresto sa mga lumalabag sa umiiral na ordinansa laban sa paputok sa loob ng residential area. Samantala, may kaparehong reklamo din ang mga residente naman sa Soli Street at Abad Santos sa Tondo, kung saan ayon sa kanila sobrang lakas ng mga paputok na tila yumayanig na ang karsada at nagiging perwisyo sa komunidad. May hawak umano yung video ang mga residente bilang ebidensya at umaasa silang ito ay mapapansin at maaksyonan ng pamahalaan ng lungsod ng Manila at ng mga tauhan ng Manila Police District. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH. Yes. Sa ngayon ba itong mga reklamo ng nagpapaputok, wala pa namang nasasaktan at ayaw naman syempre natin humantong pa sa ganun? Wala pa naman dahil karamihan pa raw mga kabataan ng problema ang sa isang walang hindi sa designated, wala pa naman designated area na Ayun nilalagay. Yung mga residente, halimbawa tapat ang bahay mo, Ayan. bigla magpaputok Sisindihan. ng malalakas, yung mga may sakit, mga natutulog ng mga senior, ay na-stress at lalo na yung mga alaga. Yan, mga alaga. Sabi ko pa lang nagugulat. sana. Oo. Kaya yung video na pinadala sa atin ng residente, talagang maririnig nila, talagang ang napapansin nila parang walang DESMA, yung mga barangay official na dapat magsaway doon sa mga pasaway na napapaputok ng malalakas sa tapat mismo ng mga bahay ng mga residente. Correct. Dapat barangay yan, unang-una. Saan bang partikular na barangay nga again yan, Boy G? Barangay 53. Ito yan 53 sa Tondo. At Dagupan, at yung mga street na binabagit niya, Dagupan Street sa may Yodato Street, Endaya, Perfecto, yan. Yung sakto yan ng Barangay 53. Ang sister ito ay sabi ng ilang mga nakausap natin, pinanggagalingan ng mga illegal na paputok, dyan nabibili nila sa Divisoria. Nako. Yung sa may MD Santos na nagkalat, yung mga illegal. Ay. Piccolo, bawal yan. Tsaka baka mamaya may watusi pa dyan makain pa ng mga bata. At ang kampanya nga ng Pilipinas Police na yung mga illegal na paputok, mukhang hindi nararamdaman sa Divisoria. Ayun nga, Kuyang Boy, kasi tawag nito, kapag nagpe-press release ang authorities, lagi nilang diskarte partner, ina-entrap pa nila kung may bibili online, halimbawa, dyan lang sa Divisoria eh. Mag-ikot ka lang dyan, Maglakad ka lang napakarami. Maglakad ka lang dyan. Kahit sa mga sari-sari store Diba? Oo. Kung saan padadayong probinsya. Sa Divisoria, makikita na napakaraming namimili. O kala ko bawal, yun pala, daming bentahan doon. Sa may paligid ng Divisoria Mall sa MD Santos. At, Ayan na, specific na yan, ha? Marami na.
Lalo na ngayon, yung mga malalakas na paputok, yung tawag nila, Diskaya. Oo, tsaka Saldico. Yung mga, Ayan. Saldico. Goodbye flood control. Oo. Yung mayanig yun, nakakabingi yun, nakakasira ng tenga. Lalo na sa mga senior. Saka delikado sa mahikayan. Ayan, Oo, May tsaka uso. yung aso na ito. Alaga. Oo. Ako naman ang Oo, concern dapat- talaga dyan, Boy G. Alam naman natin kung saan yung bentahan. Alam din naman na mayroon pa. Oo, Anong nangyayari at Bakit hinahayaan, di ba? pag humarap sa Oo, national media, General, akala mo walang problema ang mundo eh. Oo, tawagan natin si General Abad ng Manila Police District. Nabiktima rin ako niyan. Parang hindi, Nabiktima rin ako niyan, Kuyang Boy, sa Maynila rin. Ito ang kinukwentuhan ko si Ate Oo. Tina. Nag-aantay tayo ng taxi sa isang area dyan sa Espanya. Agulat tayo ayaw kong tawag ko yung paputok, pasabog eh. Malakas. May sobrang sumabog sa lakas. likod ko eh. Oo. Ayun pala mga bata rin. Tama, yung ganyan yung kwento mo sa report mo. Mga kabataan ba na nagpaputok sa public spaces pa? Nande-trip. Oo, nantitrip. Parang Oo. gano'n. Oo. oo, tsaka yung mga yung halimbawa, nagbumotor ka, biglang dadaan at dadaan ka. Kapag ka nadaanan mo yun, Nako. nagtsempo, pumutok na napakalakas, delikado Magkos pa ng yun sa aksidente. mga motorcycle riders, sa mga driver, saka maaksidente. Yan yung reklamo ng mga, ang area na binanggit natin kanina, dapat yan ma-actionan din ng mga barangay. At ano yung kampanya? Yung kampanya sa illegal na paputok ay mas maganda ay salakayin na nila yung mga lugar na nagbebenta ng illegal. Ang dami. At isa pa, yung napansin ng mga residente na nagreklamo sa atin, walang mga pares 27, baka mamaya biglang magkaroon ng aksidente, may naninigarilyo. Sunog, Habang oo. namimili ng paputok, magkakaroon pa ng disgrasya. Yan lang ating report mula dito sa area ng Tondo na na-stress na ang mga lolo't lola. Ayaw na ayaw ni Yorme Isko Moreno Dumagoso yung mga napeperwisyo ang Correct, mga senior citizens. Mga kapitan. Ito si Boy Gonzales. Oo. Ito si Boy Gonzales para sa Disanes, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Minus sa ating mga idol, kami muna ang inyong pagtiisan hanggang alas 8. Tina Nolasco. Edniel Porrosa. Alas 7, punto ng umaga. This time check is brought to you by AC Portos Tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, Nationwide, Worldwide at Netwide. DZRH, pangunahing balita. Pangunahing balita. Araw tayo ngayon ng Biyernes, 26 na sa buwan ng Disyembre, itong 2025. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos sinisingil na sa pangakong may ipakukulong na big fish nasangkot sa flood scam bago magpasko. Duterte, inakusahang nagdadrama at pinepeke ang sakit para hindi malitis ng ICC. 2026 national budget posibleng malagdaan ni PBBM sa first week, unang linggo ng Enero. Pamilyang Pinoy, paborito pa rin ang Luneta Park bilang lugar para i-celebrate ang Pasko. Mayroon na hong firework-related injuries at pumalo na ito sa 28. Karamihan sa mga biktima, menor de edad.
At bagitong pulis arestado sa pagpapaputok ng baril sa Parañaque City. Yan ang headlines ng ating balitaan ngayong December 26. Kami ang inyong mga tagapaglikod sa pagbabalita. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. Pangunahing balita. Pangunahing balita. Pilipinas, umabot na sa 28 katao ang nasugatan dulot ng mga paputok sa buong bansa. Ilang araw pa bago ang pagsalubong sa bagong taon. Sa report ng Department of Health, naitalan 28 firecracker-related injuries mula December 21 hanggang 25. Alas 4 ng madaling araw huyan kahapon. Sa datos ng DOH, 68% ng mga biktima ay nagkakaedad lamang ng 19 pababa. Karamihan ay nagtamo ng sugat dahil sa boga, 5-star at triangulo. Gayon man, sinabi ng DOH na ang nasabing bilang ay mas mababa kumpara sa 58 na kaso na naitala sa kalimtulad na period ng 2024. Pinayuhan ng DOH ang publiko na iwasan ng paputok at agad dalhin sa ospital ang mga biktima at itawag sa National Emergency Hotline 911 kung mayroon namang iba pang mga aksidente. Pangunahing balita. Buhay na buhay pa rin ang Luneta Park na dinagsa ng mga pamilyang Pinoy na mas piniling magbanding at ipagdiwang sa lugar ang araw ng Pasko. Maaga pa lang ay puno na ng tao ang Luneta Park. May mga naglatag ng banig at iba pang uri ng sapin na kanilang mauupuan at mahigaan habang nakalatag ang mga baon na pagkain. Makikita rin na marami ang mga may dalang sariling upuan kasama ang kanilang mga pet o alagang aso. Naging malaking picnic area ang Luneta na may magandang tanawin at open air para sa mga nagtitipid na pamilya na limitado lamang ang budget ngayong Pasko dahil wala ritong entrance fee. Pangunahing balita. Tumaas pa ang presyo ng mga paputok at dumoble ito ngayon habang ang mga manufacturer tumigil na sa paggawa kaya lumit daw ang supply ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Tabag sa mga mamimili mula sa malalayong lugar gaya ng Batangas, Baguio City at Ilocos patungo sa mga stall na kilala bilang fireworks capital dito sa may Bocaue, Bulacan. Itong araw lamang ng Pasko pang samantalahin ang natitirang seasonal sale. Irami naman ng tindera o ilang mga tindera na tumaas ang demand ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon kaya bigla ring sumipa ang presyo ng mga paputok. Ibinigay na halimbawa ng ilang mga tindera ang 1,000 round ng sawa na dati binibenta ng 450 hanggang 500 pesos. Ngayon, ang kanilang tinda nasa halagang 1,000 na. Habang ang kwitis naman ay binibenta sa halagang 1,200 pesos bawat bundle mula sa dating 800 pesos. Pangunahing balita. Arestado naman ang isang pulis matapos magpaputok ng baril sa harap ng 3 menor de edad sa Barangay San Valley, Parañaque City sa mismong araw ng Pasko kahapon. Sa ulat ng National Capital Region Police Office o NCRPO, nag-ugat ang insidente ng sitahin ng 28 anyos na patrolman ang 3 kabataang nasa edad 10, 12 at 15 dahil sa pag-iingay at paggamit ng paputok. Naingayan umano ang pulis kaya inilabas nito ang kanyang 9mm firearm at nagpaputok sa harap ng mga naturang menor de edad na nagdulot ng takot sa mga ito. Dahil dito naharap ang patrolman sa reklamong grave threats, indiscriminate discharge of firearms at iba pa. Pagtitiyak naman ni NCRPO Police Director Police Major General Anthony Aberin, walang puwang sa PNP ang anumang uri ng pang-aabuso, lalo na kung ang biktima ay mga bata. Git ni Aberin, ang pagiging pulis ay hindi lisensya para manakot o gumamit ng dahas. Pangunahing balita. Nawawala ang isang pari sa Abuyog, Leyte simula pa noong Martes matapos na magtungo sa Tacloban City. Kinilala ang hinahanap na si Father Edwin Kutz Kaintoy na umalis alas 9 ng umaga noong Martes. Batay sa investigasyon, huling nakita si Father Kaintoy matapos na bumaba ng bus sa kanto ng Our Lady of Guadalupe Church sa Quezon Boulevard, Tacloban City. Alas 9:52 pa ng nabanggit na umaga. Ngayon, wala pa ring balita
sa kanyang kinaroroonan at hindi pa rin siya bumabalik sa kanyang parokya. Tinawagan ng pulisya sa mga impormasyon o may impormasyon patungkol sa kinaroroonan ng pari, ipagbigay alam sa kanilang himpilan na Babapngon Municipal Police Station o kaya sa kanilang numero 0998-598-6483. Sa isang pahayag, sinabi ng Archdiocese of Palo na nakikipagtulungan sila sa otoridad upang mahanap si Kaintoy. Maaari ring makipag-ugnayan ang mga may impormasyon sa kinaroroonan ni Kaintoy kay Father Guem Padagdag, Chancellor ng Archdiocese of Palo, sa mga numerong 0928-219-3275. Pangunahing balita. Samantala, may bilin na si Batangas Representative Leandro Legarda Leviste sa kanyang ina na si Senator Loren Legarda sakaling may mangyaring hindi maganda sa kanya. Kasunod ito ng pag-asa publiko ni Leviste sa 19 na pahinang listahan ng mga proponent ng Department of Public Works and Highways o DPWH project sa ilalim ng 6.326 trillion pesos 2025 national budget. Bagamat walang tinukoy na partikular na insertion ng mga mambabatas, ipinakita sa listahan ang milyong-milyong allocable na halaga na maaring ilaan ng bawat kongresista taon-taon. Sa Facebook post ng kongresista, pinaalalahanan nito ang kanyang ina tungkol sa kanyang bilin sa iba't ibang mga tao na kung may mangyari sa kanya ay isa publiko ang lahat ng files na kanyang iniwan at tapusin ang sinimulang pagbabahagi ng impormasyon. Hindi naman pinangalanan ng 32 anyos na mambabatas ang mga taong kanyang pinagbilinan. Pangunahing balita. Higit 1 milyong pisong halaga ng illegal drugs nakumpiska naman sa 2 high-value targets sa Gimba, Nueva Ecija. Ibabalita sa atin RH25, Grace Sansano. Miss Grace, good morning. Good morning and Merry Christmas, Angel and Tina. Sa kulungan na nagpasko ang 2 nganay tulak ng droga. Makaraan na sila'y matimbog sa iskinasang bypass operation. Nito lang nakalipas na bisperas ng Pasko sa barangay Tampak 1 sa Gimba, Nueva Ecija. Ayon sa hepe ng Gimba Police na si Police Lieutenant Colonel George Calawad, kinilala ang naarestong suspect sa alias na Moymoy at alias Bornok na kapwa mga residente sa Bulacan. At sa naturang operasyon na kumpiska mula sa 2 drug suspect ang 6 na piraso ng plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 155 na gramo at may street value na higit sa 1 milyong piso. Nasamsam din ang isang improvised na baril at caliber 45 na mga bala, gayon din ang marked money na ginamit sa bypass operation. Ayon pa kay Lieutenant Calawad, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa pagdadeliver ng shabu ng 2 suspect. Kung kaya agad silang nagkasa ng operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto sa mga suspect. Nakaharap naman sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 9165 ang 2 suspect at himasrehas na sila sa PNP Custodial Facility. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Sino itong magandang actress, partner? Ay, sino yan? Nasa sobrang galit daw sa dating asawang isa ring aktor, Uy. muntik na raw niyang saksakin habang tulog. Ay, grabe. Mahirap galit matulog niya. sa panahon ngayon, ha? Nakakatakot. Sa QC, Binaril. binaril habang tulog. Ito Ngayon, naman, muntik sinaks. saksakin, ha? Malalaman ho natin yan na sa ating pagbabalik. Pangunahing balita. At si Pangulong Bongbong Marcos sinisingil na raw, anyari na sa pangakong bago magpasko, may makukulong na big fish. Pangunahing balita. 7:16. Balita. Tuloy ang mga pangunahing balita. Pangunahing balita.
Bago natin balikan ang ating mga balita, punta naman natin ang kalagayan ng ating panahon. Kumustahin natin sapagkat nitong hanggang nung bisperas partner medyo maambon. At makusabi naman ng DOST Pag-asa, wala nang ina-expect na bagyo sa remaining ng taon. Tama ba? Si Ma'am Charmaine Varilla ng DOST Pag-asa. Ma'am Charmaine, good morning. Welcome mo sa DZRH. Yes po, good morning sir at sa lahat ating mga tigapakinig. Tama po kayo, no? Wala po tayo nang ina-expect na another bagyo hanggang sa matapos nga itong taon. At sa ngayon nga, kasalukuyan pa rin umiiral ang northeast monsoon sa buong Luzon. At nagdudulot nga yan ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan, especially nga dito sa may Batanes and Babuyan Islands. Samantalang asahan nga rin yung mahihinang mga pagulan dala ng northeast monsoon sa may mainland Cagayan, Isabela at Apayao. Umiiral nga rin nga yung easterlies o yung hangin na nanggaling Pasipiko sa ibang bahagi ng ating bansa. Yan nga rin po yung nagdudulot ng mga pulo-pulo mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa may Visayas, Mindanao at Palawan. Dito sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng Luzon, asahan din natin yung mga pulo-pulo at mga panandali ang mahihinang mga pagulan dala ng northeast monsoon. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa. Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat. Salamat, Ma'am Charmaine Varilla mula sa DOST Pag-asa. Pangunahing balita. Punta naman tayo sa MMDA Metro Base. Kasama natin si Rogent Mutok. Alamin natin ang lagay ng trapiko dito sa Metro Manila. Sir Rogent. Good morning po, Ma'am Tina at Sir Edniel, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng DCRH. Start po tayo ng traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranas na rin po tayo ng slow-moving traffic. Simula po yan dito sa may Guadalupe Bridge. Hanggang dito na rin po yan sa may pag-ilani po ng Ayala Tunnel. Then pasusundan ulit po ng bagyang may pagkabagalan po ng daloy ng trapiko. Simula po dyan sa may Elwood Street hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Jokno Boulevard. Then dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA. Medyo makakaras din po tayo slow-moving traffic. Simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng bahagyang may pagkabagalan po ng daloy ng trapiko natin. Simula po dyan sa may Arnaiz Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Monumento area. Ang ating naman pong C5 southbound and northbound po ng C5 maluwag na maluwag po as of this time. Kaya wala po tayong problema po dyan. Pati ang ating Commonwealth Avenue, ang westbound and eastbound po, wala ka problema. Then paalala na lang din po sa mga motorista, meron po tayong ipinapatupad na number coding. Ito po yung mga plakang 9 and 0 ngayong araw ng Biyernes. Pero ang oras po ng traffic ng ating number coding nagsimula is 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA. Magandang umaga po. Sir Rogent, sir. Yes, sir. Itong slow-moving traffic, lalo dyan sa may EDSA Ayala going further south, ito ba'y, anong mga nakakaambag ditong factors? Kasi napansin natin kanina, ito nga, yung sa EDSA Rehab pa rin. Yes, at tama ba, dumami na ulit yung mga private motorists natin dahil tapos na yung holidays? Yes, sir. Opo, tama po. Kaya po nagkaroon ng gantong kahaba ngayong umaga pa lang na traffic dahil nga po wala na rin pong pasok. Then itong dito sa may Buendia natin, nagkakaroon kasi po tayo ng bottleneck. Kaya nagkakaroon po tayo ng moderation dyan sa party na yan, sir. So ang bottleneck natin, itong Buendia area, tapos... Bali, yung Buendia area lang po, doon lang. Then nagkakaroon na po tayo ng tinatawag na domino effect. Doon sa may sir, sa may papuntang Rotonda kung pa southbound. Meron ba tayo na monitor sir na na pagsikip din? Saan po sir? Sa EDSA Rotonda area, lalo na yung southbound direction. EDSA EDSA Taft. Bali sir, yung dito po sa may yung sa may southbound natin hanggang dito sa may Elwood Street, hanggang dito rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue po. So ganoon din, slow moving din ang Yes traffic. po. Yes sir. Pag sinabing slow moving sir, mga gaano ka gaano katagal at kahaba yung traffic na yan? Bali sir, hindi kasi natin masabi na
like yung moderate to heavy. Parang ano lang sir, yun lang, nasa kalagitnaan lang din nun. Gumagalaw naman po. Kumbaga moving pa rin. Yes, sir. Opo. Moving pa rin. Okay. Sir Roger, maraming salamat to. Thank you rin po. Si Sir Roger Butok mula sa MMDA Metro Base. Pangunahing balita. Sinisingil na ng kamanggagawa party list si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pangakong may makukulong na big fish nasangkot sa flood scam ngayong Pasko. Kinwestiyon ni kamanggagawa party list Representative Eli San Fernando kung bakit sa kabila ng ilang mga pagdinig, investigasyon at paniniyak ng Senado, Kongreso at Kamara maging ng Malacanang, akit natatapos ang 2025, wala pa rin daw na ipakukulong. Iginit ni San Fernando na ang pananagutan na hindi natatapos sa maliliit na opisyal at mga pribadong kontraktor na tanging nakasuhan habang nakapiit ang ilan. May makukulong daw at very confident ang gobyerno, ang pamahalaan na may makukulong. Ang problema hanggang ngayon, mga maliliit na isda, di ba? Mga maliliit na isda pa lang yung nahuli. Sasabihin, nakakulong na nga yung mga diskaya. Maganda, nakakulong ang mga diskaya. Diba? Pero hindi tayo maniniwala, maglolokohan, mag-uululan tayo pare-parehas kung sasabihin natin, sina diskaya lang ang may kinalaman dyan. Hindi kakayanin ni na diskaya na makapangulimbat ng 100 bilyong piso o ng bilyong-bilyong piso na proyekto na hindi kasabwat yung mga politiko. Samantala, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na nasa pangangalaga pa ng pamilya ng yumaong Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral ang kanyang cellphone. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Maliani, kakailanganin ng pahintulot ng kanyang mga kaanak bago ito masuri ng mga otoridad kaugnay ng investigasyon sa kanyang pagkamatay. Dagdag ni Maliani, sakaling may hinala ang mga pulis na posibleng may ebidensya dito kaugnay ng anomalya sa flood control projects, ay kailangan din na mag-apply ang mga otoridad ng cyber warrant. Paliwanag pa ni Maliani, ang cyber warrant ay nagbibigay ng kapangyarihan hindi lamang para kunin ang digital device, kundi pati na rin sa forensic examination, lalo na kung hindi kusang ibibigay ng pamilya ang cellphone. Dagdag pa ng NBI, kahit pa umano na bago o napakialaman na ang laman ng cellphone, maaari pa ring matukoy sa forensic analysis ang mga usage pattern at kahit ang mga nabura o minanipulang datos. Matatanda ang nasawi si Cabral matapos mahulog umano sa bangin ng Cannon Road sa Tuba, Benguet noong December 18. Pangunahing balita. Sabi ni Iniidoro sa ating YouTube comment. Iniidoro. Nakakulong na nga raw sa dahig. Yung isang big fish. Talaga itong mga to. Sabi mo yan, Iniidoro. Sabi naman ni Glenna Uriel, ang DepEd, hindi bibigyan ng confidential fund pero ipinipilit daw. Kaya dalawang opisina niya, Vice President daw, ay may confidential fund. OBP at dating DepEd. Noon yan. Inalis na yung confidential fund. Sabing gano'n naman ni, galit na galit. Sabing gano'n. Galit na galit daw si kamanggagawa party list. Pero check nyo accounts nito, sabi raw nito. Sa ating comment. Baka raw may pork barrel din. Wag ka nga, uy. Balance lang ha. Binabasa natin both sides ha. Ay, maraming salamat sa mga patuloy na nakatutok sa mga pangunahing balita dito sa 2x2. Kami pa rin ang inyong mga tagapaglingkod. Ina Nolasco. Edniel Parrosa, standby. 7:32. Mayno Santo ni Taber, Jerry Baha. Kami pa rin ang inyong kasama ngayong umaga. Edniel Parrosa. Tina Nolasco. At Edniel Parrosa, pasensya na ho kayo ha. Pag pinag-uusapan kasi namin ni Ate Tina kung ano nang mga hihimay natin eh. Ano bang mga agenda natin for today? Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me.
Yan ho ang sinasabi noong bago pa magpasko. Maniwala kayo. May makukulong na big fish. Pero, ngayon. 26 na eh. Oo. Ngayon? Sinabi ba kung anong taon, partner? Kung anong Yun nga taon? ang problema. Walang December sinabi. 25 of what year? Baka Oo, naman kasi oo. hindi sinabi kung anong taon. Baka 2026 yan. Hindi, hanggang 2028. Kayo naman, hanggang 2028 pa ang termino. Napakatagal. Lalong magagalit ang taong bayan kung ganong katagal. Ay sabi ni Teresita Atienza sa ating YouTube channel, may nagsampa na pala ng kaso. Pero hindi nakulong. Ano kaya nangyari daw doon kay Presidential Kasin? Ha? Ay, kay Romualdez. Bakit ba laging big fish ang big fish? Bakit ba laging big fish daw ang pinag-uusapan? Ang gugulo ng mga yan, dalhin sa korte. Hindi pwedeng kulong agad, litisin daw muna. Yun naman ang ginagawa rin ng pamahalaan. correct. Pero kasi pinangakuan tayo, hindi man tayo magsasabi kung walang pangako. Pinangakuan ka na nga Gusto mo pa. rin. Sabi ni Antonio Carrasco, parang tama raw yung interview o yung soundbite kanina. Hindi ka manggagawa. Oo, na hindi masasangkop ang mga diskay kung walang approval ng malalaking politiko. Itong mga Totoo din naman. project na ito. Lalo't contractor lang nagsimula itong Pamilya Diskaya. Correct. Lumakas lang ang koneksyon kaya maraming kontrata. Bakit nga ba ang makakuha ng naipanalo. kontrata kung walang pipirma ng mga yan? Yun. Ang gusto kasi ng taong bayan, may politiko namang makulong. Puro opisyal ng DPWH at natin, mga kontraktor ang pinapanagot lang. Wala pang politikong partner, in the first sangkot. place, kahit nga yung mga naunang nasilbihan ng warrant, hindi pa rin na-arresto. Yun pa, isa pa. Baka nagkakalimutan ho tayo. Matagal na ho, ilang weeks ago na sinabing may surrender feelers. Yung mga nasa abroad. Mga executive ito, partner, presidente ng anong kumpanya ngayon? Yung sangkop doon sa unang set of arrest warrant. Sims Construction, yung, Timothy, yung kala Diskaya yun? Hindi, yung pa nandun ba? sa may Occidental Mindoro, partner. Okay. Ano nga ba yun? Na sa dulo ng dila ko. Marami kasi, sa dami nilang mga contractor, ang nagmamarka madalas yung sa mga Diskaya. Occidental Mindoro na contractor Partner, kaya binabanggit natin, matagal na nagsabi na we surrender their feelers abroad. In fact, alam nga ng DILG kung nasaan sila abroad nakikipag-ugnayam daw sa embahada. Kaya lang, bakit wala pa hong balita kung nadakip na? Maliban doon sa nag-iisang umuwi dito sa Pilipinas. Maliban ho dyan, yung mga nasa bansa rin, yung mga nandito pa, hindi pa rin ho nahahanap. Ito rin kung mga kamag-anak kasi, at saka yung mga kaibigan, patuloy na ikinakanlong, partner. Alin ba itutukoy mo dito? Yung Sunwest? Yung Sunwest. Sunwest. May mga Sunwest executive pa. Mga big fish naman nila sa kanilang side. Mga heads nila, partner, ang meron ding warrant of arrest. Ang tukoy naman, in the first place, yung kanilang identity identity at saka yung pinagpuntahang bansa. Pero hanggang ngayon, nag-express nga raw ng surrender feelers kaya lang hanggang ngayon, wala pa tayong balita. Wala pa. Hanggang matatapos na lang ang taon, nakatutok din pala sa atin ngayon. Ang mangyayari, si Vic Lima. Sir Vic. Good morning, sir. Good morning. Idol natin yan bata pa lang si Ate Tina. Bata pala ako. Vic Lima na yan. Napapakinggan ko na yan. Binabanggit po natin kasi ang mangyayari niyan, partner, kapag naglabas na naman ng warrant, gano'n na naman. Magpapatong-patong lang ba? Yung mandamyam to the arresto. Wala namang nagpapatong-patong na nahuhuli. Dahil tapos na ang Pasko, baka mag-press con o maglalabas ng video ang Pangulo. Abangan natin. Sa vlog na naman yan. Abangan sa vlog. Welcome to my vlog, ganon. Baka doon may statement na kasi marami nang kumakalampag di ba? Sabi siguro ng presidente, pwede palang ma-monetize to, bosshet. Ilan naman followers? Pwede palang ma-monetize ito. Therefore, lahat ng aking announcement dito ko nababanggitin sa aking Facebook channel. Nililiquidate kaya yun? Kasama kaya yan sa nililiquidate at nire-report sa COA? Magkano ang income sa YouTube? Kasama ba yan sa mga sinisipat ng gobyerno? Siyempre. Bawat announcement ng Pangulo, kesyo 2 minutes, less than 2 minutes na video, magkano yan? Yung mga ganyang
Mag-hits yan eh. Diba? Million views. Posible, ang ginamitan din niya ng resources, syempre, ng pamahalaan. Oo, dahil pero na yung lang mga kung- kamerang in-invest dyan, yung lightings, Oo, di ba? Pwede. Oo. Sabi ni Joyce Acacio, Ano sabi? kayo naman, pinangakuan na nga eh. Remember, promises are Oy, made to be. Ganon. Oh, sinong nanakit sa'yo, Joyce? Paskong Pasko eh. Hugot. Oy, si Hermie Esteban, sabi niya nga, manindigan tayo, transparency and accountability sa 2026 budget. Oo, makibaka. Nagpapaniwala kasi kayo, sabi ni Valia Paredes, kay B. Kay Bang. Ano ba kayo? Aga-aga eh. Init ng ulo nyo. At sa kanyang mga tuta, sabi ni Valia Paredes. Sabi nila yan, ha? Oo, kung mapapanood mga partner yung buong payag ni Kamanggagawa Partlist LD, ay talagang sabi niya doon, binigyan na nga daw ng tsansa ng publiko nung after ng 100 days ng SONA. At marami nang binigay na chance para mabigyan ng panahon yung investigasyon upang makulong nga, may makulong. Pero hanggang ngayon, hanggang Pasko, yung pinangako nga ay wala pa rin. Ito pa rin ho, ang DZRH 2x2. Pagtiisan niyo ho muna kami ha ngayong umaga dahil humahabol ho sa kanilang holiday break. Ang ating mga idolo, Anthony Taberna, Jerry Baha. Sa mga susunod hong mga sandali, ang ating naman hong babantayan partner. Oh, alin? Itong preparasyon ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Department of Health at iba pang concerned agencies para ho sa pagpapalit ng taon. Dahil ngayon pa lang 28 na, 20 something na. Yung mga firecracker related injuries na naitatala. Pero sabi rin naman, mas mababa daw yan kumpara noong nakaraang taon. Kaya lang Bumaba kahit pa paano, pero meron sa pa rin. ngayon, sa ngayon. Kaya lang kung titignan mo partner, kakaiba ang talim ng sungay ng mga kababayan natin ngayon. Yung mga kanya-kanya nagbabayra. Report kanina ni Boy G dyan sa Maynila. Mga kabataan Nagpapaputok madalas. sa mga iskinita. Tapos dyan sa may Hagonoy, sa Tagig. Napanood niyo ho ba yun yung nag-viral na itinayo yung whistle bomb ba yun? Sa gitna ng kalsada. Grabe. Natsyempohan na may dumaang motorista. Na putukan. Ayoko nang sabihin na naputukan, nasa bugan eh. Alalakas mo ng paputok na yan eh. At buti na lang, alisto rin ang ating mga motorista dahil dun sa video, kung meron nga tayong video, dahil trending na yun eh, viral na yan, no? Talagang iniwasan naman nila. Buti na lang alisto. Paano na lang kung hindi alisto yung motorista, nagmamadali, di nasagasaan na Saka kung, yun nga, hindi ka man ma-injure doon sa firecracker itself, baka magdulot naman ng distraction sa kalye. Yun. Further accidents pa. Nakakalungkot dahil hanggang nung bisperas ng Pasko, may mga balita pa rin ng mga aksidente. Dyan sa may Rizal partner may matakay mo, pauwi na pang Noche Buena tricycle driver. Nakabungguan pa, isang police ata yun. Napatay yung namatay yung tricycle driver. Tricycle driver. Naku, kaya magdodoble ingat po tayo. Pati yung mga sunog, nabanggit mo kanina yung BFP, ayan, na may ilang insidente pa rin ng sunog netong bisperas ng Pasko dito sa Metro Manila. At sana sa bagong taon wala na, no, dahil nakakalungkot mawalan ng tahanan na mismo sa gantong panahon kung saan ang daming nagsasaya sana. Correct. At kayo ay walang matuluyan, nasa evacuation center, nakikisilong kung kanino mang bahay. Kaya magdodoble ingat po tayo, yung mga appliances i-unplug. Bantayan, check kung nasa tamang kondisyon. Ayan, lalo yung mga Christmas lights natin na karaniwan iniiwan natin overnight. Isa pa yan, lalo kapag ganitong very festive ang season. Kung kayo naman ho ay may mga nakabubwisit na kapitbahay, gaya ng kapitbahay ng nagreklamo kay Boy Gonzales. Ay maingay na paputok. Wag niyong gagayahin itong isang pulis sa Parañaque ba ito? Ay, yan pa. Wag niyong gagayahin din naman ito. Isumbong niyo lang sa authorities pero wag niyong dadali ng batas sa inyong kamay. Bumunop ng baril, nagpaputok. Tama ba? Yan ba yung patrolman? Oo, yan yun. O kabata, bagito Police pa. pa man din. Bagito dapat, pa kung tuturing yan sinayang. Although syempre, dapat ang police natin talagang nagbabantay rin sa mga ganitong klase na insidente. Pero wag ho kayo mismo yung magsisimula ng nung gulo, pagpapaputok.
number 1 case ka ngayon, sir. Lalo kabataan, minor de edad ang kanyang sinindak. Sinindak Ganun kasama yan doon sa mga kaso na natin ng indiscriminate firing ngayong pagsalubong sa bagong taon. So may binabantayan tayo firecracker injuries. Huwag naman sana lumobo pa. Itong ating indiscriminate firing cases. Again, huwag naman din sana lumobo pa. Mga sunog, huwag naman sana dumami pa. At ilan pang ating binabantayan bago ho itong 2026. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Alas 7:46. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ay, minus ka, Tunying at ka, Jerry. Kami pa rin ho ang inyong kasama ngayong oras na ito. Tina Nolasco. Edniel Parrosa. Tuwan-tawa yung ating mga listeners doon sa binabanggit ng iba pang mga naniningil doon sa Big Fish Mukhang kahit may mga ganitong klase ng topic na kakaisa ang lahat kasi lahat naman tayo gusto ng accountability, partner. Pero sa pagpapatuloy pa ng ilan nating mga balita, inasahang lalagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos itong National Budget ng 2026 upang maging ganap na batas sa unang mga linggo pa ng Enero o January ng 2026. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, patuloy ang Malacanang sa paghimay sa panukalang 6.793 trillion pesos na national budget at kailangan pa ng mahabang oras para pag-aralan. Sinabi ni Recto na mas makabubuti para sa lahat na suriing mabuti ng Malacanang pondo kaya aabutin pa ito ng 1 linggo bago malagdaan sa first week ng January. Tiniyak ng kalihim na ang reenacted budget sa loob naman ng 1 linggo, 1 linggong reenacted budget ay hindi naman makaapekto sa operasyon ng gobyerno at ang maingat na pagsuri nito sa pondo ay mapapabuti sa pagpapatupad nito. Samantala, ito mariing itinanggi naman ni Senator Sherwin Gatchalian na may insertion siya para sa mga proyekto sa 2025 National Expenditure Program. Kaugnay ito sa kamakailang pakayag ni Batangas Representative Leandro Leviste na lahat ng senador at kongresista ay may insertion sa 2025 budget ng Department of Public Works and Highways batay sa Cabral list o listahan na ibinigay sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral noong Setyembre. Git ni Gatchalian, kailanman ay hindi siya humiling ng anumang proyekto sa panahon na siya ay senador at hindi niya rin nakausap o nakaharap man lang ng personal si Cabral. Paliwanag nito kapag lumalapit ang local government unit sa mga senador para humingi ng tulong kaugnay ng anumang social service o infrastructure project, limitado lamang ang kanilang papel sa pagre-refer sa tamang ahensya at hindi nila kontrolado kung ano ang magiging aksyon o hakbang na gagawin ng mga ito. Inilarawan din ni Gatchalian ang nasabing listahan bilang kulang sa batayan ng mga totoong datos at hindi sinusuportahan ng mapagkakatiwalaang ebidensya. Una nang tinawag ng Malacanang ang Cabral list bilang chismis o hearsay hanggat hindi ito napapatunayan. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya kang labis. Ay, sino itong magandang aktres, partner? Magandang dilag. Magandang aktres. Hindi ko alam kung dilag pantawag. Ay. Hindi, sorry. Babae. Hindi ko alam kasi yung hindi ko alam yung right terminologies Dilag. sa Pag ganyan. dalaga is single. Oo. Pag Pag dilag, babae. Basta general term. Kaya pala magandang dilag din. Gaya ni gaya Arch 47. Yan, gaya ni Tita Morley. Sabi ni Tita Morley, meron daw magandang aktres. Sa sobrang galit sa kanyang dating asawang aktor, alam mo, muntik na raw gripuhan habang tulog. Bakit kayo nagagalit ng gano'n? Kayong pulot dulo. Kayo ba sa mga babae, naranasan mo na ba yung sobrang galit? Grabe. Hindi naman. Siguro gusto mo lang kurutehin habang tulog. Yung kumbaga defenseless yung isang
yung partner. Sa akin, wala pa namang nangyayari ganun. Wala ka pa naman nagigripuan. Ako yung kinagagalitan, hindi Ikaw ako lang yung nagagalit. Ito sigurado ako, magandang dilag to, partner. Ang detalye, di ba pang maiinit na balita, tungkol dyan, ihatid sa atin ni RH47, Morley Alinio. Tita Morley, good morning at Merry Christmas. Tita Morley. Yes! Merry Christmas and Happy New Year! Ayan, nako Tina and Katonying. Uy! Si Edniel ito. Si Ka Edniel to, si Ka Si Edniel to, si Edniel. Ay, Papa Ano Edniel si Don Pobre. Oh. Naku, Papa Edniel naman. Hindi mo ko in-involve. Kaboses mo. Anyway, nakakaloka si Super Mega nakakabaliw itong aktresa na ito dahil sa sobrang galit niya ay hindi niya nakayanan ang kanyang damdamin. Isang gabi o madaling araw yata iyon, natutulog itong si aktor. Ito naman si aktresa, nagdala ng kutsilyo. Pagmulat ni aktor, nagulat siya. May kutsilyo na nakatabi ito sa kanyang aktresa na ito. Hawak-hawak ni aktresa yung kutsilyo. Nagulat si aktor, napamulagat, napatayo sa kanyang pagkakahiga. At syempre, hindi natuloy yung pananaksa. Ito yung panahon na kasagsagan ng problema nila ng kanilang relasyon. Kasi nga, selos na selos itong si aktresa dito sa bagong kakuyang-yangan ni aktor na isa ding magandang aktres. Ibang klase Oo, pa na tita. magalit. Tita, sigurado ba tayong gustong saksakin, hindi putulan? Malamang sa dalawa. Saksakin o putulan. Ayun na nga. Problema rito kung walang mapuputol. May ganun ha, may ganun. Para part 2 yan ha. Bakit wala bang... Pero I'm sure may mapuputol dahil naman, di ba? Oo. Obvious naman. Kaya ayun, mula noon, natakot na lalo si aktor at tuluyan niya ng hiniwalayan si aktresa na ang initial ay S. Oh. Sikat ba yan? Sikat? Sikat? Ito yun, yung maganda. Oo. Ano ba to? Sangkot sa flood control? Nakakulong na ba to? Nakakulong na ba to? Mula rito sa Baguio City, malamig ako po si dyan. Morley Alinio para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Tita Morley. Pangunahing balita. Sarap ng malamig na simoy na hangin sa Baguio. Pero kahit dito lang sa Metro Manila. Ano bang temperatura doon? Di natin natanong si Tita Morley. Kung may kayakap pa siya ron, kasi malamig. May naputulan na ba siya ron? Pero dito sa NCR, lamig pa rin ang hangin kapag madaling araw. Pero wala naman daw bagyong inaasahan by the end of the year. Thank you, Lord, sabi ng Buti na pag-asa. lang. Ay, binabati natin si Willie Relador at ang kanyang pamilya. Umali, Bebe Yu, Leslie Yu Almario, Glenn Sheila Umali at Willie Relador. Binabati ko rin ng happy birthday ang aking tita. Wala sa tindahan ni Aling Cora naman. Tita Ason. Corazon. Corazon? Ano pwede niyan? Oh yeah, speaking of Corazon, ba? Nakatutok din si Corazon Valentino at si Kasusan Valentino. Happy listening. Ay, may pinababate si Kuyang Francis, si Strawberry Lopez. Pinaalala pa ni Boss Romel. Sino pinapabate? Strawberry Lopez. Strawberry Lopez. Si Corazon Rivera. Ayan, aking tita. Happy birthday kay Cora Rivera. Tita Ason, wala dyan sa may lungsod ng Valenzuela. Mamaya mag-raid ho kami dyan, ha. Dadayuhin ho natin yan.
Maraming salamat po sa lahat ng nakatutok sa atin ngayong umagang ito ng totoo na ito. Friday! Ngayong 26 ng Disyembre, taong 2025, kami yung inyong nakasama. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. Kasunod na programang Damdaming Bayan dito pa rin ho sa DZRH. Si Jesus ho ang tunay na hari. 2 minutes bago mag alas 8.